ay una sa lahat, purihin natin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Revelation 19 verse 6. Okay, ang pag-aralan natin ngayon ay sa Old Testament, sa Jeremiah 17 verse 5. Sinabi ng Panginoon na parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Okay, sinabi ito sa Holy Bible sapagkat nagkasala ang mga tao sa Judah noon sa Old Testament. Ang kasalanan nila ay tumalikod sila sa Diyos na siyang pinagmumulan ng bukal ng buhay at sumamba sila sa Diyos-Diyusan. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila na parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. So iyan ang kahihinatnan ng mga taong tumatalikod sa Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Iyan din ang kahihinatnan ng mga taong nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa mga taong may hangganan ang buhay at nagtitiwala sa sariling kakayahan. Walang mabuting mangyayari sa kanya sapagkat parurusahan siya ng Diyos. Ito'y dahil ang pinakaunang utos ay huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Diyos, ang Diyos ng bansang Israel. Ngunit mapalad or blessed ang taong nananalig sa Diyos, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay isang halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat nito ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. At kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin sapagkat patuloy pa rin ito sa pamumunga. So, pagpapalain ang umaasa or nagtitiwala sa Diyos. Siya ay tulad ng halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ibig sabihin din nito ay ang nasusulat sa mga awit chapter 1. Nasusulat sa mga awit chapter 1 na mapalad or blessed ang taong hindi naaakit ng masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Ang hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan at hamak-hamakin ang Diyos. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Panginoon siyang binubulay or minimeditate sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. So yan ang kahihinatnan naman ng taong nananalig at sumusunod sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig. Pagpapalain siya ng Diyos, mabuti ang mangyayari sa kanya at anuman ang kanyang gawin ay magtatagumpay. Tiyak siyang magtatagumpay. Okay, sa Holy Bible, tinuturo talaga sa atin na magtiwala tayo sa Diyos. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5 na sa Diyos tayo magtiwala buong puso't lubusan at huwag tayong mananangan o magtitiwala sa sariling kakayahan. So, kailangan mag-aral tayo ng Biblia upang malaman natin ang salita ng Panginoon, malaman natin ang kanyang mga utos, sa gayoy matututo tayong manalig sa Diyos. Sinasabi sa Holy Bible na kinalulugdan ng Diyos ang mga taong nananalig sa Kanya. Okay, ang pananalig, pagtitiwala at paniniwala ay magkakasama iyan. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1 na tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang ating inaasahan at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ang pananalig ay paniniwala at pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Iyan ang ating inaasahan, ang pangako ng Diyos. Ang pag-asa sa Holy Bible ay hindi ito pag-asa na yayaman tayo. Ang pag-asang ito na sinasabi sa Bible ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Umaasa tayong muli tayong bubuhayin ng Panginoon sa huling araw or sa araw ng muling pagkabuhay. Sinasabi sa kasulatan na kung hindi ito ang ating inaasahan, tayo na ang pinakakawawang nilalang dito sa balat ng lupa. So, kaya't pag-aralan natin ang Biblia sapagkat doon lamang natin matatagpuan ang salita ng Panginoon. Doon natin matatagpuan ang mga pangako ng Panginoon. At ang pananalig ay nagsisimula ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mapananaligan natin. Ang Diyos ang kanlungan ng mga taong
wala nang ibang inaasahan. So, ayon sa kasulatan, nasa mga huling araw na tayo, kaya't magdaranas talaga tayo ng mga hirap at pag-uusig. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa, magtiwala tayo sa Diyos, sapagkat tinutulungan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos, gumawa ng mabuti, at mananahan tayong ligtas sa lupang ating tinitirhan ayon sa kasulatan. Sinasabi sa Biblia na kapag nagtiwala tayo sa Diyos, tayo'y tutulungan niyang ganap. Sa Matthew chapter 5, sinasabi na mapalad ang mga taong pinag-uusig sapagkat mapalad ang mga taong pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa Panginoon ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya't manalig tayo sa panahon ngayon, higpitan natin ang ating pananalig sa Panginoon. Manalig tayo sa Panginoon sapagkat hindi mabibigo ang umaasa sa Panginoon ayon sa kasulatan. Sinasabi sa kasulatan na ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan or cornerstone. Hinirang ng Diyos at mahalaga, hindi mabibigo ang umaasa sa Kanya.